reading to be led by Pastor Edmund de los Reyes. Reading from John chapter 3, verses 1 to 8. Verse 1. Now there was a man in the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Let us pray. Dakilang Diyos, sa hapong ito, patuloy mo kami patnubayan, hayaan mo ang iyong salita ang siyang pumukaw sa aming mga puso at magkaroon kami, Panginoon, ng isang paninindigan at damdamin na tunay na nagmamahal, naglilingkod, at tunay na sumasamba sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay, ang message po natin ngayon is about regeneration. First, some of us already know the meaning of regeneration. Pero minsan, ang regeneration, ito rin yung maraming misconception or maraming mga tinatawag nga rin siyang the lost doctrine. Kasi hindi naintindihan ng iba. Now, regeneration is simply the giving of life. Sabihin nga natin, giving of life. Giving of life. By the Holy Spirit. By the Holy Spirit. Through the preaching of the gospel. Through the preaching of the So, ang regeneration, meron dalawang mahalagang aspeto dito, yung work ng Holy Spirit and the preaching of the gospel. Now, ang salitang regeneration ay galing sa Greek word na paligenesias. Okay? Nang ibig sabihin nito ay rebirth or to be born again. No? Ang ibig sabihin nito ay born again or rebirth. Okay? Yun yung ibig sabihin ng regeneration. Now, maraming mga misconception about born again. No? Ang isa rito, eto. Ang born again, or what born again is not. Born again is not a religion. Sabi nung iba, nag-iba ka na ata ng relihiyon. No? So, being born again is not a religion. No? Another thing, born again is not a group or any fellowship that you may join. Sabi na, ay, magbo-born again na lang ako. Pag nag-join na ako dyan, born again na ako. So, maling kaisipan yon. No? Born again is not a group or any fellowship that you may join. Hindi ka maboborn again dahil ginusto mo. Born again is not a name of a church. Saan ka umaten? Doon sa born again. Ano pangalan ng church? Born again. So, it's not a name of a church. And of course, to be born again is not an act of any man. Hindi ito gawa ng tao. Hindi mo kayang gawing born again ang sarili mo. Why? John chapter 3 verse 3, yung binasa natin kanina, sabi rito, Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again,
He cannot see the kingdom of God. Now, merong word yan na he cannot. There's an inability in the side of man. He cannot. No? Hindi niya kaya at hindi niya magagawa na siya ay born again. But there's also another word here, yung word na eido. No? Ang sabi rito, sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay understanding. Yung word na see. Yung I see, ibig sabihin na I understand. Now I know. Yung word na yon sa eido. Ang ibig sabihin nun, understanding, meaning there's an inability in the side of man to understand the things of God. Naintindihan ba? Hindi maunawaan ng tao ang mga bagay patungkol sa Diyos kung hindi siya mabuborn again. Yun ang ibig sabihin yon. At ang requirement ng God para magkaroon ka ng ability to understand is for you to be born again. Okay? Malinaw ba yon? Ang tao, walang kakaya, sabi niya, he cannot. Wala siya, there's an inability in the side of man to understand the things of God. At ang sinasabi diyan, yung born again, this is God's required to man na dapat ang tao ay ma-born again para magkaroon siya ng understanding of the things of God. Now, ito mahalaga. John 1:12 and 13, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave them the right to become the children of God, who were born. Ipinanganak. Nino? Not of blood. Hindi raw yan minana mo. No, hindi kayo pinanganak ng nanay mo nung pinanganak ka na born again ka. Nor work of the flesh, nor of the will of man. Kaya ginawa ko, nakita nyo naka-bold yan. Ibig sabihin, ang born again, pag ikaw ay ma-born again, is not the work of any will of man. Hindi sa gusto ng tao, hindi sa gawa ng tao, kundi ang ma-born again ka ay gawa ng Diyos. Sabi kasi nila, eto ginawa ko kaya na-born again ako. But, iyon ay taliwas dito sa passage na ito. Being born again is not the will of man, not the work or any effort of man. Being born again, being regenerated, is a work of God. Sabihin nyo nga, work of God. So, ibig sabihin kaya hindi mo kaya ang sarili mo na i-born again ang sarili mo. Ang born again, ito ay gawa ng Diyos sa tao. To be born again is not the work of any man, nor of its will, but of God. Okay? Passage yun. Ang nagsasabi, hindi ako. John 3:5. Jesus answered. Hindi kasi maunawaan ni Nicodemus. Dapat alam niya yan kasi he's the teacher of the law. At yung pinagkunan lang dyan ni Jesus Christ sa Old Testament lang. Alam dapat ng isang Pharisee. Alam dapat ng Pariseo. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water, so hiniwalay niya na. Being born of water and being born of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So may dalawang mahalagang factor dito, yung being born of water and born of the Spirit. No, para ang isang tao ay makaranas ng born again na yan, coming from God. Now, take yung passage na yan, taken from Ezekiel 36, 26, 27. Ito yun. 36, 25 to 27, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols, I will cleanse you. So this is a cleansing of God. No? Paglilinis. Yung born of water, ito ay paglilinis ng Diyos sa tao. Now, yung iba, akala nila yung born of water ay baptism. Mali. Kasi pag baptism, it is a work of man. Hindi ka maboborn again dahil binautismohan ka. So, ang sinasabi ditong born of water, na sinasabi doon sa Ezekiel 36, 26, 27, which is taken yung John chapter 3, verse 5, na ang sinasabi diyan, na ang tao ay kailangang malinis sa pamamagitan ng kanyang tubig. And sabi na, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh. I give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. May mapapansin kayo sa passage na ito. Makita niyo naman lahat ginawa ng Diyos. I will put my spirit
I will take away the stony heart. Puro I will. Kaya ang being born of God is not the will or not any work of man, but it is the work of God. Yung tayo ay kanyang linisin sa pamamagitan ng kanyang salita. At tayo ngayon ay yung espiritong dati sa ating patay ay lagyan ng Diyos ng bagong espiritu. Na espiritu, sabi niya rin dito, and I will put my spirit on you so that I will cause you. Who will cause us to obey? Sabi sa passage, who will cause us to obey? God! Ang Diyos din ang magkukos sa atin para makasunod tayo sa Kanya. Why? Paano mangyayari yon? Because God put a new spirit within us. He take away the old self. He took away everything in our past. Yung ating buhay, yung bulok na buhay, tinanggal ng Diyos yan at binigyan niya tayo ng bagong buhay. So, dalawang mahalagang bagay dito. Born of water and born of the Spirit. Una, linawin ko, ang born of water is not baptism. Okay? Ang born of the Spirit ay yung ipanganak ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So, therefore, it is an act of God of cleansing and giving of the Spirit. Yung pagbibigay sa Kanya, sa atin, ng banal na Espiritu. Ito yung mga passages. Makikita nyo, lilinaw na rito. Titus 3:5, He saved us. Papaano niya tayo niligtas? Not because of works done by us. It is not our work. No work of man could save man. But according to His mercy, nahabag lang ang Diyos sa atin kung bakit tayo maliligtas. At naligtas tayo sa pamamagitan ng washing of regeneration, born again, by the renewal of the Holy Spirit. So it is a sovereign act and a sovereign move of the Holy Spirit in man. The Holy Spirit wrought the hearts of man so that hearts would obey God. 1 Peter 1:23, since you have been born again, ito na naman yung word na born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. So, dalawang factor dito. Salita ng Diyos at banal na Espiritu ang bumubuhay sa tao. Kaya mahalaga yung preaching of the gospel. Mahalaga talaga yung gospel ang pinipreach mo. Kasi yung gospel, yun ang bumubuhay sa tao. At kapag narinig ng tao ang gospel, ang Holy Spirit magmumove sa tao upang baguhin ang kanyang puso para siya ngayon ay tumanggap kay Kristo. So, the Word of God, kaya dapat yung gospel lang talaga dapat ang pinipreach. Sabi nga, hindi natin kailangan magdagdag ng anumang mga bagay doon sa gospel. Gospel plus, no. Gospel alone can save. That's why the preaching of the gospel is very important. Two important works of God in regeneration, the works of the gospel and the work of the Spirit. Now, ang tao may problema. Yung katabi mo may problema. Tingnan mo yung katabi mo. May problema ba? Isa sa malaking problema ng tao, eto. His choice. Yung pagpili. No? May problema yan. Malaking problema yan sa ating buhay. No? God commands us to choose life. Tama, di ba? May passage yan in Deuteronomy 30:19. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, sabi ng God, choose life. Piliin ninyo ang buhay kaysa sa kamatayan. Okay? But the way man choose is what good in his own eyes. Yan ang problema. Kaya ang problema ng tao, yung kanyang choice. Kasi kapag siya nag-choose, yung good in his own eyes, yun ang kanyang pipiliin. Yung gusto niya.
na passage. You shall not do according to all that we are doing here today. Everyone doing whatever is right in his own eyes. Ang ginagawa niya, yung sa tingin niyang tama sa pamamagitan ng kanyang pananaw. Kaya yung choice natin, may bias eh. Kung ano yung gusto natin, yun ang choice natin. In those days, there were no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes. Kita nyo? Judges 21:25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Minsan, pag nag-decide tayo, pag meron tayong decision, sabi ng tao, yung kanya. Yung alam niya kung ano mabuti para sa kanya. Ito ang gusto ko. Ito ang gagawin ko. Sapagkat ito ang mabuti sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ang tao gusto niyang maligtas sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Sabi niya, bakit ako sisimba? Mabuti naman akong tao. Tutulong na lang ako sa mga mahihirap. Maunawaan naman ako ng Diyos. So sa tingin niya, akala niya, iniisip niya, mabuti yung kanyang ginagawa dahil yung salvation niya, yung kanyang kaligtasan nakasalalay doon sa kanyang sariling desisyon. So, pangalawang problema ng tao, self-centeredness. Sa halip na sa Diyos siya magtanong sa Biblia, ang sasabihin niya, ay masama yan, ito mabuti. Huwag ka pumunta dyan. Dito ka pumunta kasi yun ang mabuti. Sino nagsabi sa iyo? Yung sarili mo, hindi ang Biblia. Hindi ang salita ng Diyos. So nakita nyo, malaya tayo eh. Yung choices natin, we are free to our choices. Pero yung choices natin will always be dependent on our nature. Atheism. No? Yung mga atheists, niniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, walang Diyos. Ako ang Diyos ko. So, pamamaraan niya yon. It's good in his own eyes. Gagawa siya ng sarili niyang relihiyon. Morality, sabi niya, mataas naman ang moralidad namin. So, maliligtas ako dahil because of my morality. And, yung kanyang choice na yan, away from the true God. Papapaluin siya sa tunay na Diyos because of his free will, of his choices. Sapagkat ang choice ng tao, nakadepende lagi doon sa kanyang gusto. Now, eto, hindi niya gagawin yung God's way. Hindi niya gagawin yan. Sabi kasi ng 1 Corinthians 2:14 passage, yan the natural man, ang taong natural, makasalanan, receive it not. Sabihin nga natin, receive it not. Hindi niya tatanggapin yung mga bagay sa Espiritu. Hindi niya tatanggapin ang mga bagay patungkol sa Diyos. For they are foolishness. Kalokohan yan. Bakit ka sisimba-simba dyan? Dito ka na lang, mas malaki simbahan namin. Dito ka na lang, mas maganda simbahan namin. Maganda nga simbahan nyo, wala naman dyan yung tunay na salita ng Diyos. Ano yung may simbahan na yan? Dito ka na lang sa Buddhism, malaki din sila. Magaganda rin simbahan nila. Bakit? Kasi yung mga choices natin, lagi nakadepende sa desire natin. Yung comfort, minsan ganon. Foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. And another passage na sinasabi dyan, Romans 3:10-12, as it is written, there is none righteous. Walang isang matuwid. Not one. There is none that understand it. Walang isang nakaintindi, di ba? Unless one is a born again, he cannot see understanding. He cannot aid the things of God. None understand. Walang nakaunawa. None seek after God. May naganap ba sa Diyos? None. Referring to the Jews and the Gentiles. Wala namang ibang tao sa mundo Jews and Gentiles lang Walang naganap. Wala kahit isa. Kaya nga yung, di ba sabi natin, born not of the will of man, but of the will of God. They are all gone out of the way. Kasi nga yung choice natin yan yung naging problema natin, yung choice natin, yung gusto natin. Bakit ka lalapit sa Diyos? Sasabihin ng Diyos sa'yo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Hindi kaya ng tao magsisi sa kanyang sariling kakayahan. Gusto niya nga ng kasalanan Alipin ang tao ng kasalanan. Gusto niyang, di ba sabi ni Paul, gusto niyang bumait. Gusto niyang gumawa ng mabuti, pero yung ayaw niya, yun ang kanya lang ginagawa niya. Merong nagko-control sa kanyang sarili. All gone away, they are together become unprofitable. There is none that do it good, not one. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Yes,
makakagawa kang mabuti, di ba? Pastor, nakagawa kang mabuti. Pero nandoon yun sa ito yun, no? Self-centeredness. Kaya ka gumawa ng mabuti. Politiko, gumagawa ng mabuti yan eh. Bakit? Kailan iboto mo? So, pwede pa rin gumawa ng kabutihan sa kapwa. Of the preaching of the gospel, that the Father will enable you to come. Although you cannot come, but the Father will enable you to come because the gospel has been preached. And it is now the works of the Holy Spirit working in your heart so that you can come. The Father will enable you to come. Ang Diyos na ito, na ikaw hindi makakalapit, siya ang gagawa sa puso mo para makalapit sa Diyos, bagamat wala kang kakayahang lumapit. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sa biyaya ng Diyos, sa kanyang habag, tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng pananalig natin kay Kristo. So faith comes from hearing. Ang pananampalatay nagsisimula sa pakikinig ng kanyang salita. Pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, paano tayo mananampalataya? Makakapanampalataya ka lang kung in-enable tayo ng Diyos. Diba sa 1 John chapter 5, those who believe in Jesus Christ has been born of God. All that the Father gives me will come to me. Sabi niya, lahat ng ibinigay ng Ama ay makakalapit sa akin. Sabi niya, ito maganda. Ang sino mang gustong lumapit kay Kristo, pwede naman lumapit. Diba? Kung gusto mong lumapit kay Kristo, sino bang pipigil sa iyo? Ayaw ba ng Diyos yun? Di lumapit ka kay Kristo, kaya mo ba? Sabi niya rito, ang sino mang gustong lumapit, pwedeng lumapit. Come to Christ. Coming from death to life. And the saying that time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Dumating ang panahon na eto na nga, sa paghahari ng Diyos, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya sa mabuting balita ni Kristo. Some preachers preach like this. Tanggapin mo si Kristo para kay maligtas. But that is not a gospel call. Paano nga tatanggap kung patay? Paano nga tatanggap kung alipin ng kasalanan? And secondarily, hindi naman yun yung sinabi ng gospel, ng Bible, na ipangaral sa tao. Sinabi doon, yes, those who receive Him. Iba naman yon, mga tumanggap na yon, no? Ay mga tumanggap sa Kanya. Pero hindi naman sinasabi ng Bible, ang ipangaral mo, tanggapin si Kristo. Ang ipangaral ninyo na ang lahat ng tao ay magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo na siya'y namatay, muling nabuhay upang tayo ililistin, patawarin sa ating mga kasalanan at maging tama tayo sa ating Diyos Ama. Amen. Kaya maraming mga false conversion. Sabi lang ng pastor, lumapit, tanggapin mo si Kristo, ligtas ka na. Paano ka na-save? Tinanggap ko si Kristo. Ganon. Ang dali naman. Tinanggap mo lang si Christ. Bakit, pastor? Hindi ba tatanggapin si Christ? Tatanggapin! Sino ba naman? Hindi ko naman sinabi hindi tatanggapin eh. Yung tumanggap nga sa Kanya eh. Di ba sabi doon, ang tumanggap sa Kanya ay magiging anak ng Diyos? Pero hindi dapat ipangaral na tanggapin mo si Kristo para siya'y maligtas. Kundi ang sinasabi ng Bible, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya tayo sa mabuting balita ng Panginoon. That's the gospel preaching. Kaya minsan mo, ganito. Yung tanong ko kanina, are you a good person? Mabuti ba kayo? Because if you are a good person, pupunta ka sa langit. Pero ang issue lang kung good person ka talaga. Sino yung good person dito? Automatic yan. Gusto nyo ngayon na. Pupunta kayo ng langit. Meron bang good person dito? Di ba sabi nga kanina, no one is good?
Kaya pag tinest natin kayo, ganito, isang testing lang, bagsak na tayo. Kayo ba'y nagsinungaling na sa buhay niyo? Nagsinungaling na ba kayo? O, di ba? Anong tawag sa sinungaling sa English? Liar. Sabi nga nila, liars go to hell. O, so kung kayo nagsinungaling na sa buhay niyo, hindi ka na good. So, hindi ka na pwede sa langit. Di ba? O, kayo ba'y nagsisimba linggo-linggo? Eh, di ba ang utos ng Panginoon? Pangilang utos yun? Pang-apat. Tama ba? Pang-apat na utos. Magsimba linggo-linggo. Nagsisimba lang kayo, birthday nyo. Pag wala pang bagong damit, hindi na magsisimba. Di ba? So, hindi ako nagsasabi noon.